Inilabas na ng International Criminal Court ang desisyon para sa jurisdiksyon ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng War on Drugs. Ang pahayag ng ICC, alamin sa report ni Eugene Fernandez para sa 13 sa tanghali. The defense has failed to show how the pretrial chamber erred in finding that the term Eksaktong alas 5 ng hapon dito sa Pilipinas. Sinimulan ng ICC Appeals Chamber ang sesyon para himayin ang 4 na argumento ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa kanilang challenge on jurisdiction ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs. Muling kinatawan ni Attorney Nicolas Kaufman si Duterte matapos muling i-waive ang kanyang karapatan na dumalo sa sesyon. Sa pangunguna ni Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, isa-isang binasura ng ICC ang mga argumento sa apela ng defense team. Gaya na lang ng kanilang giit na nagkamali ang ICC Pretrial Chamber sa pag-intindi ng Article 127 kung saan dapat ay wala na raw otoridad ang statute sa Pilipinas matapos ang withdrawal nito noong 2019. The appeals chamber rejects the argument of the prosecutor that the use of the present tense may plausibly reflect drafting convenience or even oversight, rather than the introduction of a restriction on the court's exercise of jurisdiction. Binigyan diin ng mga hukom na hindi maaaring gamitin ang pag-withdraw para takasan ng pananagutan sa mga matitinding krimen. Ayon sa korte, nananatili ang jurisdiksyon nito sa mga pinaghihinalaang krimen na naganap sa Pilipinas mula November 2011 hanggang March 2019, noong miyembro pa ng Rome Statute ang bansa. Having rejected the entire appeal, the appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. In the appeal pursuant to Article 82(1)(a) of the statute, the appeals chamber may confirm, reverse, or amend the decision appealed. Matatandaang isinuko ang dating Pangulo sa ICC noong March 2025 at sumailalim na sa paunang pagdinig kabilang ang confirmation of charges hearing noong Pebrero ngayong taon. Ayon sa Appeals Chamber, isusunod na rin nilang desisyonan ng confirmation of charges ng dating Pangulo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Eugene Fernandez ng IBC News para sa 13 sa tanghali.